Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. Ating pong buksan ang ating Biblia na makikita sa mga awit 136, 1-2. Na ganito po ang sinasabi. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng mga biyaya mo sa araw-araw. Ikaw ang aming Diyos na tapat kahit kailan, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, sa iyong walang sawang pagsubaybay sa amin. Ama, dalangin namin ang aming pananambahan ngayong gabi. Ikaw nawa ang magbigay ng kaayusan, magbigay ng lahat ng kailangan, Panginoon. Naway mapapurihan ka namin ng lubos sa aming mga kaya. Naway maibigay namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mong gabayan kami sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang mga pagkakamali at mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Linisin mo po kami ng iyong dugo, maging karapat-dapat sa iyong harapan. Ama, dalangin namin anak mo na gagamitin ngayong gabi. Ikaw ang manguna sa kanya. Nawa, ang salita ng kanyang bibig, tunay na bigyan mo ng pagpapala, bigyan mo at gabayan siya, Espiritong Banal, upang maintindihan namin ang mga salita. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. At nawa, patuloy mo kaming gabayan at magbigay kami ng panahon sa panalangin, sa pagbabasa ng salita mo, at sa pagkipagsamba sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginawa mo ito para sa aming buhay. Ang lahat ng aming hinihiling at ninadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Ngayon at kailangan. Amen at amen. Araw po sa ating lahat. Ako rin po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat para sa ating Panginoon, lalong-lalo na po sa araw-araw niyang pag-iingat sa akin, ganun din po sa pag-iingat sa aking pamilya, sa mga kaibigan, sa work. Nagpapasalamatan ko rin po sa Panginoon yung mga ministry na meron ako ngayon, lalong-lalo na po sa PAW, sa choir, sa pagkanta, ganun din po sa pagiging leader sa youth. Pinagpapasalamatan ko po ng lahat ng yun sa ating Panginoon. Ganun din po sa pag-iingat, sa patuloy na paggabay sa akin sa work, sa patuloy na pagiging work from home. Pinagpapasalamatan ko po yun sa Panginoon dahil hindi ko na po kailangan magbiyahe-biyahe. At ayun po, pinagpapasalamatan ko po yun sa Panginoon. Yun lamang po, ang lahat ito ay aking binabalik. Pinapasalamatan sa ating Panginoon.
Magandang gabi sa ating lahat. Muli nagkasama-sama tayo para magpuri sa ating Panginoon at the same time mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Kinuha ko po itong topic na to sa ating daily devotional journey at maganda na mapagtagpo natin kung sino tayo in relation to the Word of God. At kaya nga napili ko po ito, ang ating topic ay nasa Revelation 10:9 na siyang pinakabasihan ng devotion. Kinuha ko. Ang sabi doon, "So I went to the angel and asked him to give me the little scroll. He said to me, 'Take it and eat it. It will turn your stomach sour, but in your mouth, it will be as sweet as honey.'" So, pinakain sa kanya yung libro. Sabi, masarap, no? Matamis sa bibig. Pero pagdating sa stomach, mapait. Pero sa English, sour, no? But however, ibig sabihin, hindi maganda yung pakiramdam mo later on. So, sabi ko, salita ng Diyos na sarap sa una, later on ba, magiging mapait? How is it in relation to sa buhay natin? Actually, totoo naman no? Pag nabasa mo yung Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Nire-recite yun ng mga bata. Diba? Ang ganda sa pakiramdam. Tapos pag Heart's Day, usong-uso yung 1 Corinthians 13. Love is kind, love is gentle, love does not record any wrong. Ang ganda, no? Pero later on, habang binabasa mo po ang salita ng Panginoon, may tatama na sa iyo dahil gusto niya na ang relation nun ay mapagbago tayo, di ba? Gusto niya na may matutunan tayo. Gusto niya na ang salita niya ay maging relational. Kaya sa relasyon, hindi naman laging sweet. Sa relations, nangyayari na may mga problema para mas gumanda yung relation. So sabi doon sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." Matindi, di po ba? Nakikita niya yung pinaka-kaiputuran ng nasa puso mo. No? Yung nakatago sa likod ng isipan mo. Yung mga iniisip mo, nararamdaman mo. Pati yung between the joints and marrows, nararamdaman ng yung katawan. Naiintindihan yun ng salita ng Diyos. Kaya nga ako ikukumpara siya sa pagkain. Sa pagkain may go, grow, glow. Kapag go, carbohydrates yon. Kapag grow, protein na yon. Kapag low, vitamins and minerals. Kasama pa yung enzymes na pumapasok sa iyong katawan. At sapagkat kinain mo yon, it will be part of you. Kaya nga, ang ganda ng communion no? Binigay niyang example sa atin na yung wine at saka yung bread. Kakainin mo, iinumin mo. Sabi niya, ang hindi kumain at uminom, walang parte sa akin. He will not be part of me. Bakit? Kaisa no? If you take it in, magiging parte ng katawan mo. Hindi mo na tatanggal yung substances ng bread at ng wine dun sa katawan mo. It's part of you. Kaya nga ganun, kinumpara yung communion sa atin. Tayo'y naging parte niya. Integrated in His divine nature. So, pag dinigest mo, ayun, naging parte na. Ganon din ang salita ng Diyos.
kapag binasa natin, mapapasok sa ating isipan, madadigest natin. Parte na ng ating kaisipan, parte na ng ating katawan. Sabi ni Francis Bacon, isang author to, no? Sabi niya, some books are meant to be tasted. Some are to be chewed, some to be swallowed, while others are to be chewed and digested. So, hindi lahat ng libro okay na sinuswalo, no? Hindi lahat dinadigest. Meron lang tinetaste lang, no? Pero ang Bible, salita ng Diyos, tinetaste, sinuchew, sinuswallow, and dinadigest. Napakasarap pong magbasa ng salita ng Diyos. More than any other books. I remember, no, nung estudyante ko, no, ewan ko kung uso pa ngayon yun, Rizal, His Life and His Works. May subject na ganun eh. So, the professor challenged us to read the book, the entire book, in the English version. Dahil sabi niya maganda daw yung nakuha niya. Binigay sa amin yung author, ganyan. At sabi niya, there will be a recitation, no? And because he's able to read the book, sabi niya, I can gauge kung talagang binasa niyo o hindi. So, siyempre, assignment yun. Binasa ko. Alam niyo po bang pagkabasa ko, hindi ko binitawan talagang ilang araw. Kabasa ko, para akong nasa cloud 9. Napakaganda. No, yung joy ba, hindi mawala. Gandang-ganda ka sayang-saya ka. May another book akong nabasa, Mere Christianity by C.S. Lewis. Ganun din yung feeling ko. Parang nasa cloud 9. Ang ganda-ganda. Na parang, oh God, thank you so much for mga binigay mong talento sa mga tao that they are able to share, to express, no, things in perfect words that you're able to digest kung anong gusto nilang sabihin. So, lalo na po ang Bible na nandito yung kaisipan ng Diyos, nandito yung kanyang feelings, nandito rin yung kanyang mga plano. Binabasa, nilulunok, dinadigest, araw-araw for our own consumption. Kasi kabubuti natin. So, bakit daw nariyan, sabi niya? Punta po tayo sa Matthew 4:4. Sabi niya, kinakausap si Jesus na. Jesus answered, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Lalo na po tayo na nakakilala, importante na we live by every word nga eh. By every word that comes from the mouth of God. Basically, that's our Bible. Hindi lang basta mabuhay, hindi lang basta kumain. Kailangan din ng nourishment, hindi lang ng katawan. Nourishment din ng ating kaisipan, ng ating kaluluwa. Bakit daw po? Sa Romans 12:2, sabi doon, do not conform to the patterns of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Paano ba raw natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Renew your mind. Paano yun? Kailangan matransform by pagbabasa ng salita ng Diyos. So sabi niya, paano ba natin marirenew yung mind na yan? Kailangan umayos yan kasi kaluluwa yan no? Sabi nga, we are body, soul, and spirit. Ang body, alam nyo, ito yun, di ba? Flesh and blood. Yun ang kumakain
ng mga masasarap na dapat nating kainin, no? Na importante at healthy para sa katawan. Paano naman yung soul? Our soul, ang ating kaluluwa is our mind, our emotions, our will. Matindi-tindi yan kasi tatlo, no? Our mind, our will, and our emotions na sama-sama sila na uunawain natin ang ating sarili. So, paano mo mananourish ang iyong soul? Check on your mind. Ano bang pinapasok mo sa isip mo? Kung minsan sa bahay, pag may basura, tatapon mo. Pag sa ref, sa pagkain, kapag panis, itatapon mo. Paano naman kung nasa isip? Diba yung mga basura, ang hindi maganda, itatapon mo rin. So we have to detox our mind. Paano? Ang sabi dyan, Ephesians 4:31 to 32. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Alisin daw yung lahat ng galit, lahat ng bitterness, lahat ng resentment. Matindi rin yun. Hindi natin kaya on our own. Kaya nga, kailangan natin, dahil sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan natin ng relasyon sa Diyos na siya nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng power, ng strength para ma-overcome yun. Kaya nga kasama natin ang banal na Espiritu. So kasama yun in pagdidetox ng isip natin. So kita mo dyan may anger, may rage, may puot, no? May galit, may bitterness. Emotion din yun eh. Yung mga masasamang naisip mo, kaakibat nun, emotion. At kaakibat ng emotion, nasisira din ang iyong katawan. Sabi sa pag-aaral, kapag daw lagi kang galit, laging napupuot, lagi ha, naapektuhan daw liver. So, tingnan din natin. Baka naman because of personality types or because of habits, lagi tayong galit, naapektuhan ng liver. Kapag naman lagi tayong takot, tatakot tayo sa maraming bagay, takot na mawala ng trabaho, takot na baka may gagawin sa ating masama, takot na wala tayong magagawa, naapektuhan kidney. At maraming tao naapektuhan ng kidney, diba? Tingnan din natin yun. Gayon din naman, yung sobrang worry, anxiety, sobrang lungkot, ang naapektuhan daw ay ang ating lungs. Isip-isip ko, no, grabe, no? Kabibat ng ating iniisip at ng ating nararamdaman. Kasama natin ang katawan. Kapag daw naman tayo masaya, wow, affected daw yung puso. Sana laging masaya. So, yun lang naman, just to prove to you na integrated tayo, no? Maaaring iba-ibang sangkap, pero we function as one. Magkaka-apekto ang bawat isa sa nangyayari sa buhay natin. Bakit daw nakakatulong ang banal na kasulatan? 2 Timothy 3:16. Holy Scripture is God-breathed. Sa inspirasyon ng Panginoon yan. Is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kaya kung minsan sabi ko, bakit daw mapait? Kasi God's scripture is for rebuking, for correcting. E minsan sa pagtatama ng mali, sa pagsasabi ng mga nagagawa
um, may balik yon, may balik. Ang pagbalik nun ay blessing sa mga tao. Kaya bahala na si Lord kung paano yon, anong paraan yan. Basta tayo, we try to study the Word of God at yung pag-aaral na yon maisabuhay. Dahil kailangan natin yon. Dahil sabi nga sa pag-aaral, kung ang bawa science and technology, kapag puro knowledge, science lang yon. Kapag na-i-apply mo na sa buhay mo, yun yung technology. So kung minsan, ang daming scientists, walang technology, hindi ma-apply ang natututunan sa pang-araw-araw na buhay. Napakaganda ngayon ng technology, di ba? Ibig sabihin, natututo, na-i-apply. Paano naman in terms of values? Paano naman in terms of salita ng Diyos? Dapat natututo. Dapat na-apply. At yung pag-apply na yon, dapat nakikita. Maaring different degrees, syempre, kanya-kanya yun. Pero talagang napakagandang technology. Kitang-kita mo, cellphone. Kitang-kita mo yung AI. Kitang-kita. Pero may mga technology na low-tech lang. Ganun din naman sa the way we improve, no? The way we develop our character. Merong mabilis, kitang-kita. Meron namang medyo mabagal. Pero, ang nakakalam ng lahat ng yan, sikat. Dahil, iba tinitingnan niya puso. Tayo, by sight Pero siya, by faith, kita niya. So, no worries, no judging people. Bigay natin ang lahat kay Lord. Sabi dito, bakit kaya
kailangan na mag-aaral tayo. Anong relasyon nun sa kung sino tayo? 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, pinili, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Your chivalry, napakahalaga mo sa Kanya. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Bakit? Para ibigay mo ang tamang pagpupuri. Dahil tinawag ka niya from darkness into light. Nung araw
Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo kumawit at magpuri sa ating Panginoon. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing our song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time must come. Still my soul and sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Atin pong basahin sa una, Tesalonica 5:16-18. Magalak kayong palagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Patuloy kaming sumasamba, Ama, at sa pagkakataong ito naman, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.